Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Jeff Ho. Pag-usapan po natin yung allergy ng ilong, no? Sa English po ay allergic rhinitis, no? Kung anong mga presentation, ano pong nararamdaman po ng isang tao na meron pong allergic rhinitis, at ano po yung mga bawal, at syempre, at ano pong dapat inumin. Sinulat ko na lang po yung sasabihin ko, no? Dahil I might forget, no? Yung mga dapat sabihin, no? Yung mga pasyente na meron pong allergic rhinitis, previously called hay fever. Hay fever. Kasi hay is yung mga ewan ko lang, ano po yung sa Tagalog, maraga, sa Bisaya pa na maraga ng uga bitaw na sagbot, no? Hay. Fever. Kasi, dati, siguro, meron po nagfe-fever, no? Dahil sa allergy sa ilong. Pero, most of the times, pag meron po tayong allergic rhinitis, wala po tayong fever. So, hindi na po appropriate ang term na hay fever for allergic rhinitis, no? So, usually, kadalasan, ang pasyente, pagising sa umaga, palagi nag-hatsi, no? Frequent Frequent sneezing. Ayan. No? Minsan, 4 to 5 times. No? I myself, meron po rin tayong allergic rhinitis and it really feels good, no? Pag bahin tayo ng bahin, sneeze tayo ng sneeze, even up to 10 times, no? Okay, so, after sneezing, syempre, you'd expect na watery ang nasal discharges, parang tubig ang sipot po natin. Unlike sinusitis na yellowish, mabaho, at parang nana minsan, no? Samantala, ang watery nasal discharges, parang tubig ng isang pasyente may allergic rhinitis ay walang amoy po, no? Okay, so usually, syempre, after sneezing, watery nasal discharges, at syempre barado ang ilong palagi natin, no? Okay, pag meron po tayong allergic rhinitis at walang fever, no? Okay, kadalasan. Samantala, pag acute sinusitis, which is the complication of allergic rhinitis, okay, kadalasan meron po talagang mataas na fever, no? Pag allergy lang po sa ilong, ang sakit po sa face natin, sa mukha natin ay nandito lamang, no, sa nose bridge. Samantala, pag meron tayong acute sinusitis depende kung saan ang tama. Dito kasi ang frontal sinuses, dito po ang maxillary sinuses. Pag meron tayong acute frontal sinusitis, dito po ang masakit. Lalo pagising sa umaga, pag yumuko tayo, dito ang pinakamasakit, no? Okay? Sa maxillary sinusitis naman, dito po ang masakit. Pagising sa umaga, pag yumuko po tayo, okay, napakabigat po dito at napakasakit. At pag pinipindot po natin, umaaray talaga ang mga pasyente. Of course, meron din tayong ethmoid at saka sphenoid sinusitis. Pag meron po tayo niyan, ang sakit po ay nandito po sa vertex ng ulo po. So again, pag meron tayong allergic rhinitis, ang sakit po, ang affected portion ng face po natin ay nandito po sa nose bridge. Okay? So, syempre, walang iba, no? We really have to wear a mask at all times. Face mask. Okay? Otherwise, gagastos na naman kayo ng gamot. The best prevention is to wear a face mask. Lalo pag lalabas po kayo sa bahay kasi ang number 1 or number 2, in fact, number 3 kontra po natin ay alikabok, okay? Alikabok at saka yung usok, no? Okay, usok galing sa mga sasakyan. Okay? At saka yung mahilig maglaro sa eskwelahan, lalo yung mga pasyente natin, mga estudyante, in-advise ko talaga na huwag na po kayo maglaro ng basketball at saka volleyball. Kasi, syempre, ang alikabok, talagang hindi po ninyo maiwasan. Okay? So, sa loob naman ng bahay, syempre, number 1 na naman, yung alikabok. Kaya I advise, huwag kayong magwalis sa bahay, magmamap na lang po kayo. Kung wala po kayong map, kahit yung basa na trapo, ano ninyo sa sahig, no?
Okay? Kahit wala kayo sa bahay, paki-advise po ninyo mga kasama niyo sa bahay na huwag po magwalis sa bahay. Kasi pag uwi po ninyo, nandyan pa rin po yung mga alikabok. Lumulutang yung mga alikabok. At syempre yung mga matigas na ulo, lalo yung mga kasama niyo sa bahay, nigarilyo, talagang bawal po yan. Kasi ang usok ng sigarilyo, ng vape, okay, ng katol, no? Lalo pag marami kayong lamok sa bahay, bawal talaga magkatol, no? Dahil yung usok. Sa pagluto naman, dapat po gasol or electric stove. Huwag po yung kahoy at saka or yung uling or charcoal, no? At syempre, pag nasa tabi po sa kali yung bahay ninyo, iwasan po natin yung mga usok ng tambutsyon na hindi talaga natin maiwasan syempre. Okay? Well, maiwasan po natin kung magsuot na naman kayo ng mask sa bahay at wag na po kayo magreklamo na mainit, no? Or, yung i-focus po ninyo yung electric fan, kung saan pumapasok yung hangin at yung usok, doon po i-direct yung hangin ng electric fan para walang tsansa po pumasok yung usok at saka yung alikabok galing po sa kalye. Okay? At saka yung nagsusunog po ng mga dahon sa labas, sa Bisaya, daob, no? Okay, syempre, we really have to advise them, no? Dahil bawal po talaga sa barangay na mag-daob or magsunog po, no? Ng mga dahon sa labas, no? At saka, syempre, yung mga floor wax at saka insecticide spray, bawal po yan, no? Yung Lysol, Sunrox at saka yung Downy, if you cannot avoid using them, medyo minimize lang yung minimal amount para hindi masyadong malakas yung amoy. At saka pag meron gumagamit ng perfume at saka cologne, lalo yung pasyente mismo na may allergic rhinitis, bawal talaga po yan, no? At yung unan po niyo, bawal po yung kapok or duldul, no? Or cotton. Kailangan po yung foam or yung polyester, no? Okay? At saka kung nag-aircon po kayo sa bahay, naku, huwag niyo kalimutan na ipa-pull out yung aircon every 3 months kung window type. Ang inverter, I'm not so familiar with it. Sabi nila every 6 months. Huh? Or yung mga nakatayo na air conditioner, no? Yung two-toner. Okay? Well, of course, seek the advice from your aircon technician kung how frequent kailangan linisin. Pero definitely, yung window type, kailangan i-pull out po niyo every 3 months. Okay? Courtesy of yung aircon technician po niyo. Pero yung filter, don't forget. Marami po tayong pasyente ng aircon sa bahay at palagi sila nagre-reklamo na nagbabahin sila not anymore in the morning, no? But during at night. Pagdating nila sa bahay, pag inon nila ng aircon, syempre, pag marumi po yung aircon ninyo, okay, vinavacuum po yung hangin galing sa loob ng kwarto, paglabas yung hangin galing sa air conditioner, syempre, malamig, pero sama-sama po yung alikabok, no? So, kailangan talaga ipalinis po ninyo air conditioner every 3 months kung window type. At saka yung filter naman, please, okay, kailangan do it yourself. Okay, every week, kailangan tanggalin po yung filter at syempre, you have to wash your filter, no? If you don't know how, kindly consult your aircon technician. Okay, at saka yung malamig na tubig, no? Any cold drinks, including ice cream, bawal talaga po yan sa mga may allergy sa ilong. At saka yung sobrang init na inumin, no? Hot drinks, hot soup, hot rice, including hot food, no? Hot coffee. Okay, iwasan po natin. Of course, wala naman pasyente na bawal ang lahat, no? Wala rin pasyente na kumbaga pare-pareho ang mga bawal, no? Okay, hindi naman po ibig sabihin pag binanggit ko po ito, talagang bawal sa inyo. It's all up to you to observe. Okay? So, syempre yung mga maanghang, no? Sili, hot sauce, including pepper, no? At saka yung sausawan ng siomai, iwasan po natin yan. At ang pinakabawal sa lahat, syempre, yung alak, lalo pag malamig, talagang it will give rise to stuffy nose. No? Okay? At pag sa tabi po ng kali ang bahay po ninyo, talagang ang hirap talaga. No? Kasi
papasok talaga at papasok yung alikabok at saka yung usok ng mga sasakyan. That is why, ginijoke ko talaga yung mga pasyente natin na ang hirap talaga pag hindi kayo lumipat. No? Including yung mga nasa squatter area na nakadikit po yung bahay nila. Naku, yung usok ng kapitbahay, usok galing sa luto, usok galing sa mga naninigarilyo sa kapitbahay, ay talagang pumunta sa kanila. No? Kaya ginijoke ko talaga sila na talagang kung hindi kayo makatiis ng pabalik-balik yung allergic rhinitis po ninyo, pues, resetahan po kayo ng house and lot. Lumipat na lang po kayo, ha? Sa high-end pa. Kasi mga malalayo ang mga bahay doon. No? Okay, so, sa paggamot, walang iba. Siyempre, take antihistamine plus meron yung decongestant. Hindi ko po alam kung bakit palagi nagsisitirisin ngayon ng mga pasyente na meron pong allergic rhinitis. Okay, sa pag-alam ko, ang cetirizine, walang decongestant na effect. Antihistamine lang po. Kaya po, makokontrol po yung allergy ninyo, pero yung baradong ilong ninyo at yung sipon po ninyo, hindi po makokontrol ng cetirizine. Yung levocetirizine, yun meron pong decongestant na effect daw. Ha? Okay, pero kadalasan, I do not prescribe cetirizine at saka levocetirizine. I go back to yung first generation na antihistamine combined with decongestant, yung phenylephrine or yung phenylpropanolamine. Katulad ng Neosep Forte, Decolgen Forte, bahala na aantukin kayo sa antihistamine na component, pero very effective naman po sila. Of course, huwag kayong uminom pag magdadrive po kayo. Even Simdex Forte, pwede po yan. Okay? At saka kung talagang hindi makontrol, dagdagan po natin yung prednisone, no? Prednisone tablet, 10 milligrams, 3 times a day for 5 days. Short term lang po. Wala po yung side effect. Very effective in controlling the allergic reaction. At saka meron po tayong nasal spray, no? Which I personally used before, yung Mometasone or yung Avemis nasal spray. No? Very effective po yan. No? Okay, of course, walang iba. Don't forget to sleep early at saka bawal magpapagod. Okay? Because kung late kayo matulog at napapagod po kayo, prone kayo to develop ng not only infection, not only cancer, but also allergy. Allergic rhinitis included. Maraming salamat po.